Ka-Express, magandang balita para sa mga Kai Sotto fans. Ayon sa mga unconfirmed reports mula sa ensayo ng Koshigaya Alphas, mukhang mas bumilis daw ngayon ang lateral defense ni Kai kumpara noong pre-injury days niya. Sa mga scrimmage at drills, ikinagulat ng marami na kaya na raw niyang sumabay sa mga maliliit at cat-quick guards na kilalang mabilis at mahirap bantayan. Well, kung totoo nga ang mga nakikitang ito, malaking bagay ito para sa 7'3" na big man. Alam naman natin, matagal ng hamon para kay Kai ang foot speed at agility, lalo na sa depensa. Pero ngayon, matapos ang matinding rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury, tila nagbunga ang kanyang focus, hindi lang sa pagbabalik lakas, kundi pati sa mobility. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung full contact practice na ba ang sinalihan ni Kai. May posibilidad na ito'y controlled sets lamang at hindi pa totoong 5-on-5 game situations. Normal ito dahil ayon sa medical protocols, unti-unti ang pagbabalik para masigurong hindi maulit ang injury. Pero, kahit na unconfirmed ang detalye, tiyak na ikatutuwa ng mga Kai Sotto supporters ang development na ito. Ang kanyang improved lateral quickness ay magdadala ng bagong dimensyon sa kanyang laro na tiyak na makakatulong sa kanyang ultimate goal ang makapaglaro sa NBA. Sa modern basketball, ang mga big man ay kayang mag-switch at makasabay sa mga guards ay may napakalaking value. Dagdag pa dito, may indikasyon na maari nang makasama si Kai sa opening game ng Koshigaya Alphas ngayong season sa darating na October 4. At kung mangyayari ito ay magiging opisyal niyang pagbabalik sa pro scene matapos ang matagal na pahinga mula sa kanyang injury. At para sa mga Pinoy na tumututok, malaking hakbang ito hindi lang para sa karera ni Kai, kundi para sa buong basketball community ng bansa. At kung tuloy-tuloy ang improvement ni Kai, mas lalong lalakas ang kanyang tsansa na matupad ang pangarap na maging unang full-blooded Pinoy na regular na makapaglaro sa NBA. Well, sa ngayon, abangan natin ang susunod na updates mula sa Japan. At ang tanong, handa na nga ba si Kai sa October 4 debut o mag-aantay pa ng konti ang Koshigaya Alphas bago siya ibalik sa full action? Well, kung pagbabasihan ang mga bagong ulat mula sa ensayo ng Koshigaya Alphas, may malaking pagbabago sa laro ni Kai. Ang 7'3" Pinoy center na matagal nang kinikilala bilang towering presence sa ilalim ay sinasabing nagpakita ng mas mabilis na lateral defense, bagay na dati ay tinitingnan bilang kahinaan niya. Ayon sa mga nakasaksi, kaya na raw niyang sumabay sa maliliit na guards na kilala sa bilis at hindi basta-bastang niiwan sa switches. Mahalagang balita ito dahil sa modern basketball, hindi na sapat ang laki at matangkad lang ang isang big man. Kinakailangan na may agility, footwork at kakayahang makasabay sa pick and roll situations. Lalo na kung haharap sa mga guards na mabilis sa isolation plays. Well, kung totoo ang reports na ito ay klase ng improvement na makapagtaas ng stock ni Kai bilang player sa international level. At bukod pa dito, makikita ang epekto ng kanyang rehabilitasyon at conditioning program. Matapos tamaan ng ACL injury, marami ang nag-alala kung paano makakabalik si Kai. Pero sa halip na bumagal, may mga indikasyon na mas lumalakas at mas bumibilis pa siya. Ang paglaki ng kanyang katawan, mas malapad na balikat, mas matibay na lower body, ay maaaring makaambag din sa kanyang ability na bumaba at kumilos ng mabilis sa depensa. Gayunpaman, dapat ding banggitin na hindi pa sigurado kung ang mga drills na ito ay full contact. Maaring ito ay situational sets lamang na hindi pa ganon kabigat gaya ng totoong game scenarios. Subalit kahit ganon, encouraging sign ito para sa lahat na sumusubaybay sa kanyang pagbabalik. Ang timing din ng balitang ito ay napakahalaga, ilang linggo na lang at magsisimula na ang season ng Koshigaya Alphas. At ayon sa mga pahiwatig, posibleng makalaro si Kai sa October 4 opener. At kung mangyayari ito, magiging napakalaking hakbang ito sa kanyang comeback trail. Hindi lamang niya patutunayan na kaya niyang bumalik mula sa major injury, kundi ipapakita din niya na nag-improve siya sa isa sa pinakamalaging aspeto ng kanyang laro. At sa NBA context, ito ay pinaka-importante. Alam ng lahat na may taas, rim protection at basketball IQ si Kai. Pero ang tanong palagi, kaya ba niya makasabay sa bilis ng liga? Kung ang lateral quickness at defense niya ay tunay na umangat, mas lalong lalaki ang tsansa ni Kai na mapansin muli ng mga NBA scouts. At para sa mga fans, ito ay hindi lang simpleng update, isa itong pahiwatig na mas malapit na si Kai sa kanyang ultimate dream at mas handa na siya ngayon kaysa dati. Ang susunod na kabanata, October 4,
Debut ba agad? O dahan-dahanin pa rin ng Koshigaya Alphas ang kanyang pagbabalik? Well, kung ilalagay natin sa mas malalim na perspective, napakaliking bagay ng balitang ito para sa Koshigaya Alphas. Bilang cornerstone big man, kailangan ni Kai na maging reliable hindi lang sa rim protection, kundi pati sa defensive scheme ng kanyang kupunan. Sa Japan B-League, kilala ang mga guards at wings sa kanilang bilis at versatility. Maraming imports ang galing sa US NCAA at Europe na may explosiveness at shooting. Kaya kung hindi makakasabay ang isang 7'3 center sa lateral defense, magiging liability siya sa switches. Ngayon, kung totoong bumili si Kai, so ibig sabihin, mas magiging flexible ang depensa ng Koshigaya Alphas. Maaari na silang maglaro ng aggressive pick and roll coverage, gaya ng hedging o switching, nang hindi natatakot na iiwan si Kai sa isang mabilis na guard. Dagdag pa rito, mas magkakaroon ng kumpiyansa ang kanilang perimeter defenders dahil alam nilang may kakampi silang hindi basta-basta malulusutan. Ito ay hindi lamang technical upgrade para sa team, kundi psychological boost din. At sa offensive side, ang mas maayos na lateral quickness ay posibleng magbigay ng dagdag kumpiyansa kay Kai para mag-run ng floor at mas makasabay sa transition defense. Sa modernong laro, sobrang importante na makabalik agad sa depensa lalo na kung mabilis ang opensa ng kalaban. Kung kaya niyang tumakbo at bumalik agad, mas magiging efficient ang overall defense scheme ng Koshigaya Alphas. Pero hindi lang ang Alphas ang makikinabang dito. Kung i-connecta natin sa mas malaking larawan, malaking tulong din ito para sa Gilas. Matagal nang hinaing ng ating national team ang kakulangan sa isang agile big man na kayang magbantay sa maliliit na players sa international stage. Lalo na kung titingnan natin ang magiging kalaban ng Gilas tulad ng Australia at New Zealand, halos lahat ng big man nila ay mobile at kayang sumabay sa mga guards. Kung magdadala ng ganitong versatility si Kai, mas magkakaroon ng balance ang sistema ng Gilas. Sa sistema ni Coach Tim, halimbawa, napaka-importante ng switching defense at mabilis na rotations. Kung dati medyo nag-aalangan ang coaching staff na iwan si Kai sa perimeter assignments, ngayon, baka mas handa na silang isabak siya sa mas malalaking roles. Sa long term, ito rin ang klase ng skill na makakapagbigay kay Kai ng edge sa FIBA tournaments kung saan mas physical at mabilis ang laro. Kaya hindi nakapagtataka na excited ang maraming fans sa unconfirmed report na ito. Well, hindi man sigurado kung full contact na ensayo, pero sapat na itong senyales na ang rehabilitasyon ni Kai ay may konkretong resulta. Para sa mga Pinoy fans, ito ay parang bagong pag-asa na hindi lang siya basta-bastang makakabalik, kundi posibleng bumalik siya ng mas malakas at mas versatile pa kesa dati. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.